malapit na po ang ating anniversary. And na-move po natin ito, supposed to be, ito ay sa, ano nga ba yung date natin supposed to be? 22, no? Tama ba ako? 25. I forgot the date. Pero ngayon ay na-move ho natin at ito ay magiging sa June, correct me, 8, okay? 8 to 4 to 9. Ayan, 4 to 9, yun yung exactong date po natin. So, June 4 to 9 ay limang araw ba yan? O 4 na araw na tayo magse-celebrate ng ating anniversary. So, lahat po tayo ay maging bahagi. At ang binigay ng Diyos sa ating tema, sa anniversary ito, at ito ang ating nilalakaran ngayon, ito ang ating pangitain, which is Winning Manila. Sabay-sabay natin sabihin, Winning Manila. Parang hindi tagumpay yung pagkakasalita natin. Sabay-sabay natin sabihin, Winning Manila. Now, as I'm praying about this theme, about this topic, may mga ilang linggo na po natin na pag-uusapan, paano natin mawiwin ang Manila, anong ibig sabihin nito sa atin as a local church and as individual. At nung last Thursday, pag sinabi pong Winning Manila is claiming our territory. Okay, sabay-sabay nga natin sabihin, claiming our territory. Kasi winning, ibig sabihin tagumpay na tayo. At sabi naman ng salita ng Diyos, nang tayo nilalang ng Diyos na ayon sa kanyang wangis, ang Panginoong Diyos na nasa atin, talagang tayo ay para sa pagtatagumpay. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, para ka sa pagtatagumpay. And then yung tagumpay na yon ay para din makuha natin yung mga pangako o sinabi ng Diyos sa atin. So itong claiming our territory, last Thursday, gusto ko lang pumbalikan sa napakaganda noong ating naging pag-uusap ng last Thursday. Kaya po patuloy kong ini-encourage ang bawat isa. Huwag lang ho kayo a-attend ng Sunday service. Amen. Please, attend din po kayo ng ating midweek service every Thursday at 7:30 p.m. Dahil diyan po, madadagdagan uli ang inyong kalakasang spiritual kay Lord. Hindi mo kakayanin, makinig kayo lahat sa akin, tingin kayo lahat sa akin. Hindi natin kakayanin ang katotohanan, ang magtagumpay sa takbo ng sanibutang ito, kung once a week ka lamang nakakarinig ng Word of God. Kung once a week ka lamang nagwo-worship kay Lord. Lalo napakagulo na ng takbo ng sanlibutan. Grabe ang tukso ng mundo ngayon. Kailangan kung maaari, araw-araw nagsasama-sama tayo para sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita. So again, I'm encouraging everyone, please attend every midweek service at 7:30 p.m. until 9:30 to 10 o'clock p.m. At doon po, mas malalalim na mga salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Now, claiming our territory, na pag-usapan po natin, yung hugot nitong salitang ito, ay doon sa sinabi ng isang lalaki sa Bible, give me this mountain. In Joshua chapter 14, verse 6 to 15. Ito po ay sa buhay ni Caleb, na kasamahan ni Joshua na nag-espiya doon sa promised land, at nung sila ay magtagumpay na, no, nasira na nila o nagiba na yung wall of Jericho, nakapasok na sila doon at after 45 years, no, na nandoon sila, sinabi ni Caleb yung salitang, give me this mountain. Now, gusto kong basahin po, bago tayo pumunta doon sa ating next topic about Winning Manila, Joshua chapter 14, verse 6 to 12. Gusto kong i-share sa inyo ilang mga bagay sa amin po na pag-usapan last Thursday. Joshua chapter 14, verse 6 to 12. Lumapit noon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Judah. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jepun, na mula sa angkan ng Seniseo. Sinabi nito kay Joshua, alam mo, sinabi ni Yahweh kay Moses na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo nasa Kadesh Barnea. 40 taon pa lamang ako noon, naalala pa niya. Sinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim na manmanan ang lupaing ito. So nandoon na sila doon sa lupa na dati lang nilang iniispiya. Okay? Sabi ni Joshua, ni Caleb dito, isinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim na manmanan ang lupaing ito. So, ibig sabihin, yung dati lang nilang iniispiya, yung dati lamang nilang tinitiktikan, ngayon ay nakatayo na sila, kanila na. Hello? So, what's the point? Yung dating pangarap mo lang, yung dating iniisip mo lang na pwede bang mangyari ito, there will be a time na nandoon ka na sa bagay na dati lang
iniisip mo, dati lang pinapangarap mo. Amen ba? So sabi rito ni Caleb, at iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan, kahit ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, upang katapatan, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Verse 8, kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas. So after 45 years, sabi mga sakta mo, may season ng kaganapan ng mga pangarap. Tandaan niya kayo, there is a season na yung ating mga pangarap at gustong makuha sa buhay o sinabi ng Diyos sa atin, there will be a season na mangyayari yon. Kay Caleb, 45 taon ang lumipas. Buhat ng sabihin nito ni Yahweh kay Moses, noong naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel, iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon, 85 taon na ako ngayon. Okay, verse 11, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako isugo ni Moses upang saya sa atin ang lupain ito. Kaya kaya ko pang makipaglaban at gawin ng kahit anong trabaho. At dito niya sinabi yung famous word na, give me this mountain, verse 12. Kaya ibigay mo na sa akin ang bundok na ipinangako sa akin ni Yahweh, claiming that territory na para sa kanya. Hello, so winning Manila is claiming that territory that God has promised to us. Now, why are we claiming Manila na kine-claim natin? Kasi I believe, na ito, JTG ay itinayo sa Manila, hindi aksidente. 20 years ago, nung ako po'y ipinadala rito sa Manila, at the age of 27 years old, wala na akong ipinangarap, wala akong dinideklara. Sa tuwing naglalakad ako sa Manila, sinasabi ko, Lord, I'm asking and I'm parang hinihingi ko na ang Manila City ay para sa amin. Kaya sabi rito ni Caleb, ibigay mo na sa akin ang bundok na pinangako sa akin ni Yahweh. So give me this mountain, claiming our territory. Sabi nga natin, claiming our territory. You can claim ano man yung kasi sabi ni Caleb, ang hugot niya, sabi ni Yahweh, sabi ng lingkod ng Diyos, ibibigay niya sa akin at ngayon na yung season and time, hinihingi ko yung bundok na ito. Hello? Then verse 12 ng Joshua chapter 14, sumunod na talata at dito tayo uhugot ngayon ng ating pag-usapan. Narinig mo rin na ang mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain ito gaya ng ipinangako niya. So sabi rito ni Caleb, yung hinihingi kong bundok, nakikinig po ba kayo? Alam kong nandoon yung mga kalaban, mga higante, pero palalayasin ko sila sa tulong ni Yahweh. Okay? So ibig sabihin, ano man ang ating kine-claim kay Lord, sabi mo sa kanya mo, hindi madali. Nandoon yung mga higante, nandoon yung mga namamahala, nandoon yung mga strongholds sa lugar na yon, pero sabi niya, alam kong palalayasin ko sila sa tulong ni Yahweh. So anong ibig sabihin? Alam niyang may labanan, alam niyang hindi madali, pero he is standing in the faith. So ang ating pag-usapan, winning Manila, isang ingredient para mangyari ito. Ano ang bagay na hinihingi mo sa Diyos? Meron ba kayong mga hinihingi kay Lord? Taas ang kamay. Meron ba kayong mga bagay na inaasahan sa Diyos? Taas ang kamay. Yung ibang walang inaasahan sa Diyos, anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Dapat meron tayong inaasahan sa Diyos. Meron tayong kine-claim sa ating Panginoon. At isang sikreto, which is yung naka-Caleb na dapat taglayin din natin to claim our territory, which is winning Manila, is fighting faith. Sabay-sabay nga natin sabihin, fighting faith. Again, fighting faith. Isang napakahalagang ingredients for us to claim our territory, which is winning Manila. At sa bawat personal namang buhay, sa mga bagay na gusto mong mangyari sa iyo na alam mong pangako ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa iyo, magiging doktor ka, bata ka pa lamang, nararamdaman mo na isang araw, magiging doktor ako, pero kung tinitignan mo, parang iba papunta iba. Bisa maging doktor, naging konduktor ka.
But there will be a season and time, nakikinig kayo? Na yung sinabi ng Diyos sa atin ay mangyayari pero hindi madali. Kasi bakit? May labanan. Hindi agad-agad mong makukuha yung sinabi ng Diyos sa'yo, kailangan panampalatayanan mo at lumabang ka sa pananampalataya. Amen. Isang bagay na nakita ko po, ako po yung nagpastor na for magta 27 years, at nung nagsisimula ako, nung una akong ipinadala na magpastor sa Ligtong Rosario, Cavite, alam niyo po, nung pumunta ako doon, pakipindot, ayan, ito yung mga unang picture ko noong nagpapastor ako, parang walang pagbabago, no? Kaya medyo nilabuan ko para hindi niyo makita yung pagbabago. Nung nagsisimula po ako magpastor, that time, ang katotohanan, karamihan ng mga nagpapastor noon, mga 80s, 90s, wala pong mga background sa husay at galing kung titignan. Hindi po kami, that time nagpapastor ako, ito yung mga younger, time na pagpapastor ko, pero hindi po yan yung time nasa Ligtong Rosario ko. Pero napansin ko, nung pinapadala kami sa pagmimisyon, kaya alam nyo, yung mga nagmimisyon dito, ganun din ang ginagawa ng inyong pastor ngayon eh. Nung pinadala kami doon, totoo lang, wala naman kaming baon na galing at husay. Hindi namin alam yung salitang hermeneutics, hindi namin alam ang Old and New Testament survey, wala kami mga ganong background exegesis, no? Yung mga tungkol sa malalalim na katuruan ng Bible. Pero ang isang bagay na meron kami noon, na napansin kong ngayon yung iba ay wala, which is, pinadala kami doon na meron kaming fighting faith. Pumunta kami doon, at sabi ko nga, mapapalad yung mga pastor natin ngayon na nandito sa JTG Manila kasi pinadala kayo at alam din namin ni Mami. Alam ko, pinadala kayo doon. Kung titingnan nyo, wala naman kayong baong galing at husay din. Hello? Kasi katotohanan ng paglilingkod sa Diyos ay hindi naman pagalingan at pahusayan. Amen? Ang baon lang namin noon ay fighting faith. At yun yung training na tinanggap ko sa aking pastor noon. Our training is the fighting faith. Pagdating sa pangangaral, hindi kami ganun magagaling. Pagdating sa pag-explain ng Bible, minsan, pagka binabalikan ko nga yung ibang teaching ko noon, mga 28 years, nung hindi pa ako nagpapastor, isang pastor pa lang ako ng mga kabataan, nung nagpapastor na ako, sabi ko, paano ko ba naturo yan? Sa ko hinugot yan? Parang mali naman yan. Nandiyan kayo? Ang naging puhunan lang talaga ay puso at pananampalatayang alam namin kakayanin namin. Nandiyan kayo? Kaya nga nung naalala ko, unang taon ng JTG Manila, nung umupa tayo dyan sa Karapatan, 7 buwan kaming hindi nakabayad ng upa. Lakasan ng loob namin ni Mami. Sabi namin, kunin na natin yung building na yan. Kahit hindi naman namin alam pa paano babayaran. 7 buwan ang lumipas. Nakapagbayad kami una ng advance and deposit, pero after 7 months, wala na kaming maibayad. At ang sabi sa akin ng tatay ko, kasi dumating yung yung demand ng may-ari, bayaran namin yung utang. Sabi nung tatay ko, kasi nilapitan ko siya, Dad, sabi ko, wala akong pambayad ngayon sa church building natin sa Manila. 140,000 ang utang ng church that time. Sabi lang ng tatay ko, na kaya mo yan. 140,000 yung utang, ang sinabi lang sa akin, anak, kaya mo yan. Kaya pagka may mga lumalapit sa akin, mga pastor natin, anak, kaya mo yan. Now, nakita ko, now listen, this is very important because we're talking about winning Manila. Ganon din sa mga bagay na gusto nyong i-win sa inyong buhay. Napakahalagang balikan natin yung kahalagahan ng pananampalataya na lumalabang ka rito. Kasi napansin ko sa ating generation, meron pong, listen to this may 2 bagay na nagkakamali tayo sa pagtingin natin pagdating sa arrogance and authentic. Yung authenticity versus the arrogance. Minsan, yung kultura natin ngayon, pag sinasabi nating ganito, yung salitang authentic, yung totoo lang, nahirapan ako. Hindi ko kaya. Mas na-appreciate nga yung generation ito, yung
nandoon ka sa laging pagdududa, pagdadoubt, yung parang sinasabi mong, mahina talaga ako, talagang hindi ko kaya. Minsan yung false humility, pero ang tingin ng generation ito, nagiging totoo ka lang. Okay? The culture embraced doubt as a sign of authenticity versus doon sa believing in faith and being certain label as arrogance. Nanya kayo? Pag may narinig tayo ngayon, ito, nangangaral na po si Daddy. Pag nakakarinig tayo ng kwentong, alam nyo, kaya natin yan. Ito nga gagawin ng Diyos. Hindi pa ginagawa, pero sinasabi mong gagawin ng Diyos. Ang iniisip ng generation ngayon, ang yabang naman nito. Hello? Para namang ito mangarap, kala mo kung sino. Versus doon sa mas tanggap ng generation ngayon, may kausap po ba ako? Yung sinasabi mong mahina ko, hindi ko kaya. Iba kasi yung, alam mo yung may humility doon sa false humility and para bagang pagtanggap sa paniniwalang hindi mo talaga kaya. At ini-embrace ng kultura yon na parang, hindi, nagiging totoo lang siya sa kanyang sarili. Hello? Na kapag ka nakakarinig tayo ng pagmamalaki tungkol sa pananampalataya, pagmamalaki sa kayang gawin ng Diyos, pagmamalaki doon sa nakikita mong gagawin ng Panginoon sa buhay mo, minsan nale-label ka as arrogante. Hello? Ikaw sa po ba ako rito? But our true, authentic self, your authentic you is what the Bible said you are. Ang katotohanan kung sino ka, ay kung ano yung sinabi ng Biblia na kung sino ka. Hindi sa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Pero ngayon, totoo lang, tingin kayo lahat sa akin. Sabi ko nga, nung nagsimula kami magpastor noon, wala kaming baon na galing at husay. Hindi po kami mga graduate na kung ano-anong mga Bible school. Isa lang ang meron sa amin na inilagay ng aming pastor sa aming puso. At yun naman ang ipinapasa namin ngayon sa next generation pastors na kakayanin nyo dahil may pananampalataya kayo sa Diyos na tumawag sa inyo. Totoo lang, mamaliitin kayo sa inyong pinapaniwalaan. Pagtatawanan kayo, sasabihin, ang yabang naman nito kung magsalita. Hello, kasi nga itong generation ito, para bagang mas okay yung maging totoo ka lang sa sarili mo pero hindi ka na lumalakad sa fake. Ay, di na yun? Ha? Yung para bagang mas okay marinig yung mahina ka, wala kang magagawa, parang bagsak ang buhay ko, then nagiging totoo ka lang, pero kasi hindi mo nilalabanan yun ng fake. Nandiyan kayo? Sa Bible, kinukundina ng Bible yung pagkakaroon ng doubt natin sa bagay na kayang gawin ng Diyos. Tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, naniniwala ba kayong kaya ng Diyos na gumawa ng kamanghamanghang bagay sa ating buhay? Amen. Sa inyong pamilya, sa inyong personal na buhay, maging sa JTG Manila Church? Amen. Hello, kaya ba ng Diyos isang araw na ikaw ay dating bagsak, walang-wala, nangungutang, hindi makapagbayad ng mga obligasyon, isang araw ay maging multimillionaire? Parang titinang iba, parang pakayabang naman, parang isang nangangarap ng isang mangmangyang taong yan. Pero kung may pinanghahawakan ka sa Diyos, hello, at nakatayo ka sa pananampalataya, hindi mabibigo yung pananampalatayang yon. Amen? Now, in the Bible, maging ang Panginoong Yesus, kinukundina niya yung salitang doubt. In Matthew chapter 8, verse 26, Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Bakit ka natatakot? Ikaw na napakaliit ng iyong pananampalataya. Matthew 14 verse 31, Jesus immediately reached out and grabbed him. Ito yung panahong si Peter ay lumakad doon sa tubig at nung lumubog siya at napatingin siya doon sa hangin, sa alon, ang sabi ng Panginoong Yesus, kinuha ang kanyang kamay, "You have so little faith." Jesus said, "Why did you doubt me?" So hindi sinasabi ng Bible na okay lang yung nararamdaman mong yan. Okay lang na ikaw ay nagdududa. Hindi ini-embrace yung ganon. Kundi dito makikita natin, nire-rebuke ni Jesus. May kausap po ba ako rito? Nire-rebuke ni Jesus yung ating pagkakaroon ng doubt.
Hello? Matthew 17 verse 20, Jesus said to them, because of your little faith, for truly, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Sabi rito, napakaliit ng yung pananampalataya. Kung magkakaroon lang kayo ng pananampalataya, kahit maliit na buti ng mustasa. Ibig sabihin dito, sinasabi ni Jesus, puro kayo doubt. Puro kayo pag-aalinlangan. Hello? That's why minsan napakahirap. May kausap po ba ako rito? Napakahirap kumilos ng kamay ng Diyos. Napakahirap natin makatanggap ng himala. At parang pag sinasabi natin winning Manila, very arrogante naman yan. Hello? Very bold statement naman yan. Para bagang titignan mayabang yung dating. Hello? Pero kung meron man tayong pagmamayabang, hindi naman yung ating sarili, kundi yung tinatayuan nating sinabi ng Diyos, yung kakayanan ng Diyos na nakikita natin kumikilos sa ating mga buhay. So learn not to elevate your doubt. In everything that you want to win in your life, I'm talking to you right now. May kausap ako ngayon dito. Amen ba? If you want to win anything that God wants you to win, if you want to claim your territory, winning Manila tulad nun, JTG Manila Church, we are claiming Manila for Jesus. Isang araw makakaroon tayo ng winning Baysa, winning Sapangpalay, winning Baras. Pero kailangan learn not to elevate our doubt. Ganon din sa buhay ng bawat isang narito. Matutunan natin paano natin pababagsakin at pahihinain ang ating laging pagdadalawang isip at pagdududa. Sabi mo sa katabi mo, puro ka duda. Hello? Minsan ang hirap maniwala sa Diyos kasi hindi nakikita. Hello? Pag sinabi natin may magagawa ang Diyos, parang very cliche, very religious saying lang yan. Ngayon, ang generation, to see is to believe. Lagi ang nangunguna sa atin is logic. Hello? 1 plus 1 is equals to 2. Logic. Amen. Paano makakasya ang bilog doon sa, paano makakasya ang square sa bilog? It's all about logic. May kausap po ba ako ngayon? Pero kailangan matutunan natin na learn not to elevate your faith. Kailangan ibaba natin yung pagdududa at ang tumaas sa atin ay ang pananampalataya. James chapter 1 verse 6 to 8. But let him ask in faith. Ano man mga humingi sa pananampalataya with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive. Ano sabi diyan? Anything from the Lord. Yung taong lagi na lang nagdududa ay parang tinatangay ng hangin kahit saan na lang nandoon. At huwag umasa yung taong yon na puro duda na nang tatanggap mula sa Diyos. Wala ka palang tatanggapin mula sa Diyos kung puro ka duda. Amen ba? May sinabi na sa iyo ang Diyos at ginamit ang lingkod ng Diyos. Parang si Caleb. Sabi niya, naalala ko yung preaching natin nung Thursday, sabi ni Moses, ibibigay ito sa akin ng Diyos. Sumunod, sinabi ng Diyos kay Moses, ibibigay ng Diyos itong bundok na ito. Ang sumunod statement niya, sinabi ni Yahweh, mula sa bibig ng lingkod ng Diyos, claim niya, sabi ng Diyos. Tanya kayo? Minsan kasi tayo, tao lang yung nagsasalitang yan. Paano mangyayari yan? Amen? Alam niyo ba, ginagamit ng Diyos maging ang tao? Kahit nga ang bata, pwedeng gamitin ng Diyos para ipaalala niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Ipaalala niya sa iyo kung sino siya at kung ano yung kaya niyang gawin sa iyo. Kaya puro tayo duda. At ang sabi ng Bible, kung ikay puro duda, huwag kang umasang may tatanggapin ka. Kasi may mga tao, ginawa nilang expert sa buhay nila is doubt instead na faith. Na winning Manila, winning our territory, winning the dreams and vision na binigay ng Diyos sa atin, napakahalaga lumabang ka sa pananampalataya. Amen ba? Kasi ito nangyayari sa atin Lagi tayong kinakain ng takot, ng pag-aalala, ng pagtingin sa mga bagay na nakaraan.
kakayanan natin, pera natin, binibilang mo. Hello? Paano mangyayari yan? Imposible naman, bibigyan ko ng Diyos ng ganitong bagay, titira ako sa ganung bagay, pagpapalain ako ng Diyos, pera ko nga, kulang-kulang pa eh. Minsan, hindi ba ako makakain ng tanghalian eh. May kausap mo ba ako rito? Amen. Na kapag may sinasabi ang Diyos sa'yo, o may magandang bagay na nangyayari na, tulad ngayon, JTG Manila Church, may ginagawa ang Diyos sa atin. Amen ba? Amen. Kaya lang, may dalawang kasing klaseng pero. There are two kinds of pero. No? Ano yung pero? Sa salitang Tagalog yan, ngunit o but. Yan. B-U-T. Pero. No? Sa Bible, meron din nangyaring ganyan. Sa panahon ni Caleb, hugot tayo uli sa kanya. Nung sila'y pinadala para mag-espiya, 12 sila mula sa bawat isang lipi ng isa, meron magre-represent sa kanila ng isa. At nung bumalik sila sa pag-report, kasama ng 12, o silang 12 nag-espiya, nang bumalik sila, ito kanilang report. In Numbers chapter 13, verse 25 to the following verses, pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya, iniulat nila kanilang nakita, ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Nagdala pa silang ebidensyang pinagpala talaga yung lugar na yon. At ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit, ito na yung pero. Kita nyo ha? Listen, tingin natin sa akin. Napakahalagang lesson nito. Nakita naman nilang maganda yung lupang pangakong sinabi ng Diyos, ibibigay sa kanila. Okay? Sinabi na ng Diyos, bago pa nga sila umalis sa Egypt, may pangako ng pinangahawakan ng bayang Israel, sapagkat sinabi sa kanilang mga ninunong si Abraham, Isaac, Jacob, na bibigyan sila ng promised land. Okay? At nung ipinespiya ni Moses yung lupang pangako, nang bumalik itong 12, 10 ang nagbigay ng ulat, maganda ang lugar, mayaman ang lugar, ang mga tumutubo doon, ang mga ubas kasing lalaki ng bola ng basketball, napakayaman nung lugar, pero saan sila tumingin? Negatibo, malalakas sa mga taga roon, malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Hello? Maganda yung nangyayari, maganda yung kanilang daladala, pero nandun sila sa negatibo. Hello? Mayroon ba kayong kilalang ganyan? Ha? Maganda na yung nangyayari, pero nandun ka pa rin sa nakikita mong pangit. Ikaw sa po ba ako rito? Amen? Hindi ka naman pinababayaan ng Diyos, kumakain ka naman araw-araw. Hindi ka naman nagtatrabaho, tumataba ka pa nga eh. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, wala ka naman trabaho, tumataba ka pa. Pero bakit lagi ka nalang nakatingin sa negatibo? May kausap po ba ako rito? Lagi mo nakikita yung problema, suliranin, yung parabagang, may mga tao kasing doon lagi sila eh. Lagi sila kinakain ng pag-aalala. Nagkasakit, iniisip mamamatay na. May kausap po ba ako rito? O sige, may problema ka na. Normal namang may problema eh. Pero bakit ka magpapakain ng problema? Hello, napaparalyze tayo minsan ng problema kasi doon ka lagi nakatingin. Yung isang pero, kasi sinabi nito, ngunit, parang pero, malalakas sa mga taga roon. Sa kabilang banda, si Joshua at si Caleb, nung sila naman ang mag-report, sabi ng bilang 13 verse 30, pero pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagre-reklamo na noon. Di nagreklamo na sila. Paano na yan? Kasi nakarinig sila ng negative report. Paano natin makukuha ang lupang pinangako ng Diyos? Nandun pala mga higante. Sabi pa nila, para lang tayong tipaklong kung titignan at ikukumpara sa kanila. Ang sabi ni Caleb, tinatahimik ni Caleb. At ang sabi niya, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. May kausap po ba ako rito?
I believe the Lord is talking to you right now. Nasaan ka sa salitang pero? Paano mo ginagamit yung salitang but or ngunit? Hello? Kita nyo ha? O di kakasweldo mo lang. Tumanggap ka ng sweldo. Di masaya ka dapat. Iniisip mo, kulang pa to pero daming babayaran. Wala na rin to, mamaya lang. Kakasweldo mo lang. Hindi mo pa nga naahawakan minsan, namumblema ka na eh. Ikaw sa bako rito ngayon? Kaya yung buhay mo, imbes na mag-enjoy, imbes na makita ginagawa ng Diyos, nakatingin ka na agad sa negatibo. Paano makukuha yung pinangako ng Diyos sa'yo kung lagi ka na lang nakatingin sa bagay na negatibo? Hello? Ibig sa tingnan mo yung negatibo, tingnan mo yung ginagawa ng Diyos. Tingnan mo, Panginoon, kailan di ka naman nagkulang sa amin. Yes, may sakit ako ngayon, pero pagagalingin mo ako. Amen. Hindi kami nakapagbayad ngayon, pero isang araw, hindi na mangyayari ito sapagkat pagpapalain kami ng Diyos. Paano mo ginagamit yung salitang pero sa buhay mo? Hello? Pagmasdan mo o tingnan mo kung paano ka magsalita kasi yung lumalabas sa bibig mo nakaka-apekto kung paano ka makakarating sa gusto ng Diyos para sa'yo. May kausap mo ba ako? So pag sinabing fighting faith, is fighting against doubt. Sabay-sabay nga natin sabihin niya, fighting faith is fighting against doubt. Pag lumalaban tayo sa pananampalataya, ang nilalabanan natin, nandiyan kayo, yung pagdududa. Totoo lang, yan yung buhay ng maraming tao, punong-puno ng pagdududa. At dahil sa punong-puno sila ng pagdududa, walang nabago sa buhay nila. At minsan nakakalungkot, born again Christian na. Minsan manggagawa na nga ng Diyos, kaya lang puro sila duda, puro sila pag-aalinlangan, punong-puno sila ng takot, pagreklamo sa buhay. Hello? Wala silang narating na dapat ay gusto ng Diyos sa kanila. Bakit? Magsisimula pa lang ang Diyos sa'yo, puro ka na duda. Hello? Matagal na yung pangarap mo, makakanegosyo ka, binigyan ka na nga ng Diyos ng opportunity, nagkaroon ka na ng puhunan, pero natakot ka kasi, paano na to? Paano kung di ko to pagtagumpayan? Paano kung malugi ako? Hello? Ikaw sa ako rito? Hindi mo malalaman kung hindi ka hahakbang. So doubt your doubts. Sabi mo sa kata mo, doubt your doubts. Pagdudahan mo, yung iyong pagdududa. Pag dumarating yung doubt, fight it in faith. Kasi totoo lang, meron naman talagang dumarating na doubt sa atin bilang tao, at lagi nakatingin sa natural na bagay, at hindi tayo napupuspos ng salita ng Diyos. Hindi tayo puspos ng Santong Espiritu na nanaig sa atin ay laman. Takot. Pagtingin mo sa rep nyo, puro tubig ang laman. Matatakot ka talaga. Pagtingin mo sa bank account mo, zero balance. Tapos pagtingin mo pa sa asawa mo, lasinggero. Nandiyan kayo? O ikaw, isang kabataan, pagtingin mo sa mga magulang mo, parang wala namang pag-angat sa buhay o parang laking kulang-kulang kayo. Paano mo isipin na, paano ako makapagtatapos ng pag-aaral? Ganito ang aming kalagayan. O paano ka titingin? Tumingin ka sa mata ng pananampalataya. Kung alam mong may sinabi ang Diyos sa'yo, kung may pinangahawakan ka sa Panginoon. Hello? Doubt your doubts. Ang pagdudahan mo, pag nagdududa ka na, ba mali ito? Amen? Babagsak yata kami. Hindi tama yan. Hindi yan na sinabi ng Diyos sa akin. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, hindi para ako'y saktan, hindi para ako'y paghirapin. Pangako ng Diyos, ako'y pagpalain, bigyan ng magandang kinabukasan. So pag dumarating yung doubt na yan, labanan mo yan ng pananampalataya. Amen. Kahit kung titignan mo ba, literal, ito na talaga yung totoong nangyayari. Pero alam nyo ba, may higit pa sa totoong nangyayari, physically, may tinatawag na spiritual realm. May tinatawag na kaharian ng Diyos na higit pa sa nangyayari dito sa physical realm. Hello? At ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay ang ating pananampalataya. So winning Manila, o winning your dreams, your vision, winning your territory, kailangan mong lumaban sa pananampalataya.
At ano yung nilalabanan mo? Yung doubt. Titingin tayo sa ating sarili. Winning Manila. Paano yan, Pastor? May pera ba tayo sa mission? Meron ba tayong manggagawang ipapadala? Meron ba tayong may kakayanan para mag-lead? Kung titingin natin, maraming negatibong bagay. Pero sabi mo sa katabi mo, magagawa ng Diyos yan sa atin. Kasi may pinangahawakan tayong salita ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. So fighting faith is fighting the doubt na meron sa puso mo. Sumunod, fighting faith is, it should be active. Kailangan aktibo yung pananampalataya. Okay, sabay-sabay nga natin sabihin, fighting faith is active. Matthew chapter 9 verse 2. Some men brought to him a paralyzed man, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven." May mga lalaking nagdala sa ating Panginoong Yesus ng paralitiko. Anong nakita ni Jesus sa kanila? Ang kanilang pananampalataya. So ang nakikita pala ng Panginoon is yung faith na hinahakbangan aktibong nangyayari. Yes, may pananampalataya ka, pero kung hindi aktibo yan, walang magagawa yan. Sumunod na talata, Matthew chapter 9 verse 22. Isang babaeng 12 taon na ang dinudugo. At ang sabi ng Bible, mayaman siya, ngunit naghirap sa pagpapagamot sa kanyang sarili. Pero nung sinabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng Jesus na ito, ako ay gagaling. At nung nilapitan niya si Jesus, nahawakan niya ang laylayan ng Panginoong Jesus. Sabi ng verse 22, Jesus turned and saw her. "Take courage, daughter," he said, "your faith has healed you." Kanina, actually sa Matthew rin, binabasa natin kanina, puro kinokondina ng Diyos yung little faith, yung doubt. Hello? Pero dito, pinipraise naman niya yung pananampalatayang ginagawa. Sabi ng Panginoong Jesus, "Your faith has healed you." And the woman was cured from that very hour. Pinagaling yung babae niyo. Sapagat yung sinabi niyang pananampalataya, ginawa niya at hinakbangan. Ganon din yung dalawang bulag na lumapit sa Panginoong Jesus. Sabi ng dalawang bulag, "Anak ni David, mahabag kayo sa akin." In Matthew chapter 9, verse 29 to verse 30, then he touched their eyes and said, "According to your faith will it be done to you." And their eyes were opened. So makikita natin dito, yung mga pinagaling sa tatlong kwento niya sa Matthew chapter 9, yung kanilang pinapanampalatayanan ay aktibo. Sabay-sabay natin sabihin, fighting faith is active. Hindi pwedeng wala kang gagawin sa inaasahan mo sa Diyos. May kausap po ba ako rito? Ulitin ko yung tanong ko. Tingin kayo lahat sa akin. Meron ba kayong inaasahan sa Diyos? Taas ang kamay. Magandang kinabukasan. Buong pamilya mo makakakilala kay Lord. May inaasahan ka na isang araw, sasagana ang inyong buhay. Meron ba rito nandoon? Isang araw gagamitin ka mightily ng Panginoon. Ngayon, kung anong inaasahan mo sa Diyos, maging aktibo ka sa iyong inaasahan. Ibig sabihin, magpa-participate ka, may gagawin ka. Amen ba? Hindi pa pwede yung faith mo, basta ka lang nanampalataya, kailangan may gawin ka. Ito, naikwento ko na dati, naalala ko nung bata ako, bata pa kami magkakapatid noon, mahilig kaming manood ng TV that time. Kaya nga, ang hirap namin, ng generation namin, mahirap kami magsalita ng English kasi ang aming pinapanood noon, batibot. So napakahilig namin manood ng mga kapatid ko ng batibot. At si Daddy, si Mami, yung mga magulang ko na nagpapastor na sa Parañaque, nakatira kami sa Valenzuela, umaalis sila madalas, pumupunta sa pinapioneer na church sa Valenzuela, at minsan, sa Parañaque, at minsan, nung umuwi sila Mami at Daddy, madaling araw, nadatnan nila yung bahay namin na ransak. Yung gate namin, yung bintana, bumukas. May mga kahit bakal ho yun eh. Binuksan, at nakita niya, wala na yung TV, wala na yung mesa, wala pati mga pinggan at kutsara. Inubos ng magnanakaw. So ginising kami ng Mami at Daddy, at ang sabi, "Anak, ubos na yung natin, gamit natin." Pero imbis na magreklamo kay Lord, sabi niya, "Mami, kumuha ka ng gitara, kakanta tayo kay Lord." Umawit pa sa Panginoon. Amen? So ito na, dahil nga wala kaming TV, nawala yung TV namin,
ginawa namin magkakapatid, tuwing umaga, time ng batibot, 9:00 yata ng umaga yon, nandun kami nakadungaw sa kapitbahay. Nakikinood ng TV sa kapitbahay. So naawa tatay ko sa amin. Sabi niya, ano ba yan? Kasi simula pa lang ng church, hindi pa mayaman ng simbahan, walang-wala eh. Sabi ng tatay ko, ano ba yan? Kaawa-awa na may mga anak ko. Walang TV. Sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka ng Recto at bumili ka doon. So pumunta siya ng Recto, ang binili niya, wala naman siya pambili ng TV. Bumili siya ng antena. Okay? Pakipindot. At nung inilagay niya yung antena, pinapakabit na niya, sabi pa niya doon sa isang pastoral namin na nakakabit sa bahay namin, nakipihit mo, ayusin mo, gayahin mo yung kapitbahay. Sabi ng mga kapitbahay, may antena pero walang TV. Sira ulo yata to ha. Nandiyan kayo? Isang araw, di may antena na kami, tuwan-tuwa na kami, magkakapatid, magkaka-TV na tayo. Sabi na, okay, maingay, antena muna yan bago yung TV. Isang araw, sabi ng Diyos sa kanya, umikot-ikot ka, tumingin ka na o mag-window shopping ka ng TV. Mag-canvas ka, magkano yung TV. So napapunta siya doon sa, I forgot the exact place, pero ang may-ari ay isang Indiano. No? So pumunta siya sa loob, tanong-tanong siya, how much is this TV? Yung TV noon, sa mga bata na ngayon, bata pa, TV noon matataba. Kala mo, namamaga na mga TV. No? Tapos yung TV noon, hindi flat, pag ganon. Para ilipat mo, kailangan lumapit ka sa kanya para mapihit. Ngayon kasi, remote na lang eh, no? So tumitingin siya ng TV, magkano ba tong TV to? So ini-entertain naman siya nung Indiano. No? Iniisip ay bibili siya. Sabi lang niya, how much is this? That's ganyan-ganyan laga. How about this one? Ganyan-ganyan. Okay. Pero sabi niya, sa isip, hindi naman ako bibili, wala naman akong pera eh. So ini-entertain siya nung Indiano hanggang sa umuwi na siya, wala naman siyang bit-bit na TV, napakamot lang ng ulo yung Indiano. Ito na nangyari. Kinabukasan, may dumating na isang malaking truck sa bahay namin. Binababa yung TV. Nagsisigaw kayo may TV na tayo, may TV na tayo. Sumilip yung tatay ko sa bintana. Ba't nandito yung Indianong yan? Hindi naman ako bibili. Paano niya nalaman itong bahay natin? Sabi niya, huwag mo sabihin nandito ako. Huwag niyong sabihin nandito ako. Pero pinapasok na yung TV, umakit ang tatay ko doon sa taas. Sabi, may antena na pala. Sabi nung nakakabit, ikinabit na yung antena. Sabi nung nasa na yung tatay mo? Sabi ko, nasa taas po. Bumaba ang dali, kamot-kamot ang ulo. Sir, hindi naman kami bibili. Nagkakanbas pa lang ako. Bakit nagdala na kayo ng TV agad dito sa bahay? Sabi nung Indiano, kagabi, di ba pumunta ka nung tangha ng hapon? Kagabi natutulog ako, nanaginip ako. Narinig ko ang Diyos, na yung pumuntang isang lalaking maitim na mataba, bigyan mo ng TV. At pag di mo bibigyan ng TV, mamamatay ka. Sabi ng Diyos sa kanya, true to life story. So sinabi ko sa asawa ko, Mami, pagka yung lalaki mataba pumunta doon na maitim, sabi ng Diyos na panaginip ko, bigyan ko daw ng TV at kung di ko bibigyan, mamamatay ako, anong gagawin ko? Sabi ng asawa niya, di bigyan mo, ayaw mong mamatay, di ba? Bigyan mo. Nandiyan kayo? Yung pananampalataya, nandiyan kayo? Bago yung TV, ano na una? Antena. Hello? Ang fighting faith ay aktibong gumagawa at kumikilos. Umaasa ang tatay ko makakaroon kami ng TV, pero ang inuna niya muna bilhin ay antena. So nung naging pastor na siya, nakita ko yung ganong karakter na meron sa tatay ko. Bago kami magkaroon ng building na itatayo, minsan umuwi yung tatay ko, ang dala-dala naman niya, 10 pintuan, puro puti. Sabi ko, Dad, para saan yung 10 pintuan na yan? Anong gagawin mo dyan sa pintuan yan? Sabi niya, anak, yan ang magiging pintuan ng building nating itatayo. Isang araw, umuwi, puro air condition yung dala. Sabi ko, para sa building na itatayo. Wala pang lupa, wala pang building, nauna na yung pintuan, nauna na yung aircon, nauna na yung bubong, at lahat ng kailangan. Ano ibig sabihin? Merong pananampalatayang hinahakbangan.
Yan ang problema ng maraming Kristiyano. May inaasahan ka sa Diyos, pero wala ka namang ginagawang hakbang. Lord, bibigyan mo ako ng trabaho, pero tulog ka maghapon. Parang wala akong kausap ngayon, ha? Lord, pagagalingin mo ako sa sakit, karamdaman ko in Jesus' name, I rebuke this high blood. Pero kain ka na kain ng baboy. No, tumataas na ang aking diabetes in Jesus' name, pababain mo itong diabetes na ito habang kumakain ka ng tsokolate. Ito sabi ng Santiago 2:17 hanggang 22. Nakikinig po ba kayo? Gayon din naman. Sabi ng Bible, basahin natin sa ating pong lead wall. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Verse 19 to verse 20, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So hindi pinag-usapan yung pananampalataya eh. Nanya kayo? Kailangan yung pananampalataya aktibo, positibo. May nangyayari, may ginagawa ka sa inaasahan mo sa Diyos. Kasi kung pananampalataya lang usapan, maging si demonyo man, si Satanas, may pananampalataya rin sa Diyos. Hello? At nanginginig pa nga siya. Verse 20, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Verse 21 to 22, ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. So nagsasabi ka, may gagawin ng Diyos sa'yo. Naniniwala kang kaya kang pasaganahin ng Diyos. Tulog ka ng tulog. Hello? Ano ba? Lord, we're believing by faith that we can win Manila. Dito lang tayo lagi sama-sama. At naghihintay lang tayo ng pupunta sa church. Hindi mangyayari yung winning Manila. Ganon din sa iyong personal na buhay. Amen? Inuulit ko yung tanong ko, meron ba kayong inaasahan dakilang bagay mula sa Diyos? Amen. Ang tanong na sumunod, ano ang ginagawa mo sa inaasahan mo sa Diyos? Meron ka bang aktibong ginagawa para mangyari yung bagay na inaasahan mo sa Diyos? Sabi mo, pasasaganahin ka ng Diyos. Sino naniwala pasasaganahin ng Diyos? Papayamanin ng Panginoon. Nag-iipon ka ba? Hello? O puro ka gastos? Ha? Amen? Sabi mo, Lord, ang aking buong pamilya ay maliligtas, makakasama ko sa paglilingkod sa iyo. Pero sa bahay, lagi mo inaaway mister mo. Amen. Mga anak, sinasabi nyo, isang araw mga magulang ko makakasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ka nagiging mabuting halimbawa sa inyong tahanan. Ipakita natin ang ating pinapanampalatayanan ng may kalakip na gawa. Sumunod, fighting faith is vocal, not just mental. Ibig sabihin, pag may inaasahan tayo sa Diyos, ibig sabihin, kailangan sinasabi natin. Nagiging aktibo ang pananampalataya. Faith is active. Isang bagay para maging aktibo yan, sinasabi ng iyong bibig. Lumalabas sa iyong mga bibig. Ito sabi ng Bible, Mark 11 verse 23, truly, I tell you, if anyone says to this mountain, hindi sinabi, if anyone think to this mountain, if anyone become emotional to this mountain, hindi sinabing ganon. Go throw yourself into the sea, but say to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in the heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Sinabi niya, kung sasabihin mo sa bundok. Marami sa atin kasi, yung bundok mo na gusto mong makuha o gusto mong lumaya sa buhay mo, imbis na sinasabi mo yung kayang gawin ng Diyos, dinidescribe mo yung problema mo. Kanya kayo? Sabi ng Bible, talk to your mountain, say to this mountain, go throw yourself into the sea. Hindi sinabing describe your mountain.
Hindi sinabi, ang laki-laki ng problema ko. Alam mo na kung may problema ka, pinalalaki mo pa. Di ba? Dinidescribe mo pa yung problema mo. Hirap na kami ngayon. Wala na kaming pambayad. Maghiwalay na kami ni Mrs. Wala na mangyayari sa buhay ko. Narinig niyo ba sa sarili niyo yan? Ha? Hello? Yung problema, nandyan na nga. Sabi mo sa katabi mo, alam ko may problema ka. Nakikita ko sa mukha mo, marami kang problema. Sige, sabi mo, alam ko may problema ka. Pero wag mo nang palakihin ang problema mo sa pamagitan na lagi mo nang dinidescribe yung problema mo. Nakakalungkot, chinichika mo o minamarites mo, problema mo. Hello? O wag mong paulit-ulitin sa isip mo yung problema mo. Na eto na ako ngayon, tas nag-iimo-imo ka, di ka makakilos sa umaga, di ka makagalaw. Hello? Kasi kinakain ka ng takot at problema. May kausap ko ba ako rito? Bagkus sabi ng Bible, talk to your mountain, say to this mountain. Sabi mo, bundok, problema, lumayas ka. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa akin, mahal niya ako, hindi niya ako pababayaan. May kausap ko ba ako rito? Amen. Tayo ay may pananampalataya sa Diyos, napakabuti niyan. Pero si Satanas man, may nananampalataya rin sa Diyos. Ano kaibahan ni Satanas at ng totoong nananampalataya? Yung pinapanampalatayaan natin sa Diyos, hinahakbangan natin. Hello? Si Satanas naniniwala sa Diyos pero hindi niya magagawa ang sambahin ng Diyos, kilalanin ng Diyos sa buhay niya. Hindi niya magagawa yun eh. Hello? Naniniwala siyang meron Diyos. Pero yung pananampalataya niya, hindi niya ginagawa sa kanyang buhay. Dapat sa ating buhay, maging aktibo at lumalabas sa ating bibig. Sinasabi natin. Listen to me, tuwing umaga, practicein nyo sa buhay nyo. May kausap ako rito? Pagising mo pa lang, imbis na reklamo, sasabihin mo, pasalamat ka kay Lord. Lord, salamat sa araw na ito. Hindi yung buwisit naman na araw. Ang init-init. Kasi mo ba, damo na sinasabi mo mainit ang araw, init-init ang, lalo nag-iinit ka. Lalo naman para ka napapasok. Hello? Kasi mayroong connection yung sinasabi natin sa nangyayari sa atin. Amen. So pag fighting faith, you have to be vocal, not just mental. Huwag mo lang isipin kung sinasabi mo. At ito ngayon nakakamali yung iba. Parang lalabas, arugante ka sa sinasabi mo. Hello? Kasi di pa nangyayari, sinasabi mo na eh. Pero yun yung iyong tinatayuan, yun ang iyong pinapanampalatayanan. Isang araw, yung pinapanampalatayanan natin, yun ang mangyayari sa atin. Sumunod, fighting faith is believing God's promises even when they appear impossible. Parang hirap gawin. Pero kasi sinabi ng Diyos, pangako ng Panginoon, lalabas sa ating bibig, aaksyonan natin. Kahit kung titingnan natin, mahirap mangyari. Against all odds, against the reality na nangyayari. Kanya kayo? Naalala ko yung aming anak, no? Si Xander, nung siya ay isang buwan pa lamang, nang lumabas siya kay Mami, Happy Mother's Day nga pala, Mami, sa lahat ng mga nanay na narito. Okay? Nung isinilang po ang aming baby Xander, nung siya'y 1 month old pa lamang, meron siyang natanggap na sakit mula sa tiyan ng Mami. Ang tawag doon? Nagkaroon ng pneumonia. Mali pa ako. Nagkaroon ng pneumonia. No? At hindi lang pneumonia, meron pang pangalawang sakit eh. Diba? Yung sa dugo. No? So, ang nangyari, 1 month baby pa lang siya, nakakatakot yung kanyang kalagayan, dinala namin sa ospital. At ang buong senaryo, kung titignan mo, parang nakakatakot kasi lahat ng doktor, nurse na nandoon, tinitignan siya, at kung titignan ko yung mga mukha ng doktor, titignan ko yung lumalabas sa bibig ng doktor, aksyon, parang yung aming baby mamamatay na. Titignan ko parang napapailing ang doktor, kinukuha na siya ng dugo, hindi makuha na ng dugo. No? Kung sino-sinong nurse na, ilang beses nang ini-injectionan siya, hindi makuha yung dugo niya. Si Mami nga, sa sobrang takot niya, lumabas na lang siya ng emergency room. Sabi niya, Dad, ikaw di ko kaya doon sa loob. So, tinitingnan ko yung baby ko, si Xander. Parang kung titingnan ko, yung mga iling na mga doktor, yung kalagayan niya, parang mamamatay na yung dating.
Sabi ko nga, in Jesus' name, pinag-pray ko siya, baby, give your blood. Biglang pagsabi ko nun, nakakuha yung doktor ng dugo sa kanya. Alam niyo ginawa ko? The whole time na nasa hospital kami, wala akong dinideklara, Lord, lingkod mo ako, Panginoon, pagagalingin mo ang aking anak. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, dinideklara ko ang buhay sa kanya. Hindi siya mamamatay. Against, tinitignan ko, parang sitwasyon, kukunin na siya ng Diyos eh. Isang buwan at yung kalagayan ay ganon. Mahina, mga doktor nagsasabi, pabalik-balik yung doktor sa amin. Hindi magsasabi ng parang nangyayari, pero para baga nananakan. Minsan yung mga report ng tao nakakatakot eh. Di ba? Ayoko po kayong biglain, pero isang linggo ka na lang. Hindi mo pa ako biniglaan yan, ha? Di ba? Nakakatakot. Pero alam mo ginawa namin? Yung mami, pag kinakarga ko siya, inahawakan ko siya, in Jesus' name, I declare life. In Jesus' name, ikaw ay lalaki, maglilingkod sa Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Eh nakita nyo naman ngayon yung aming anak, napakalaki, napakataba. No? So yung pangyayaring yon, nagturo sa amin, kapag kami gusto kang makitang gagawin ng Diyos sa'yo, sabihin mo, ideklara mo at i-claim mo sa Panginoon. Amen? Bakit? Ang inaasahan natin sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Luke chapter 1 verse 37. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. For nothing will be impossible with God. Sumunod, fighting faith is believing God's promises even when they appear impossible. Kahit imposible. Pero dahil sinabi ng Diyos, sabi sa katay mo kahit imposible, pero sinabi ng Diyos, umasa ka. Amen. Sinabi ng Diyos, ang iyong asawa, magiging Kristiyano yan. Umasa ka isang araw, kasama mo yan maglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa'yo, makapagtatapos ka ng pag-aaral. Isang araw, tinitingnan mo na, ini-imagine mo na by faith, may hawak-hawak kang certificate, diploma, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi may hawak-hawak kang pala, nagpapala ka na. No? Kailangan ma-imagine mo rin, makita mo yung kayang gawin ng Diyos sa'yo. Jeremiah chapter 32 verse 17, and this will be my last verse. O Lord God, it is you who have made the heavens and the earth. O aming Panginoong Diyos, ikaw ang may lalang ng langit at ng lupa. By your great power and by your outstretched arm, nothing is too hard for you. Dahil sa iyong kamay, walang maikli sa iyo. Lahat ay kaya mong abutin. Ano sabi diyan? Walang imposible sa iyo. Now, winning Manila, winning Manila, it's possible. It's possible. Sa mga pangarap mo, ilaban mo lang sa pananampalataya. Sinabi ng Diyos sa iyo, kung ikaw lang sa sarili mo, wala kang pinangahawakan sa Diyos, mahirap kang manampalataya. Pero pag sinabi ng Diyos, ayon sa kanyang salita, pwede mong tayuan yon. Pwede mong i-claim yon. Sabihin ng iyong bibig at isang araw makikita mo yung inaasahan mo sa Diyos ay mangyayari. So JTG Manila Church Family, winning Manila, it's possible. Ano kailangan natin gawin? Fight in faith. Fighting faith. Kailangan natin lumaban sa laban ng pananampalataya. Ano sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12? Pakipindot. Fight the good fight of faith. Kung meron man tayong laban na dapat labanan sa buhay, hindi ka lumalaban sa laban lang sa wala eh. Lumaban ka lagi sa laban sa pananampalataya. Alam mong mabuti ang laban kapag ang laban ay mula sa pananampalataya. Mabuti ang laban kapag ang laban ay para sa pananampalataya. So tingnan mo yung laban mo. Laban ba yan para sa pananampalataya? O laban lang yan dahil sa karnal o laman? Lumalaban ka dahil sa inis. Lumalaban ka dahil sa inaway ka. Kanya kayo? Hindi yun ang laban. Pinost mo ko sa FB, post din kita. No? Inaway mo ko, may sinabi ka sa akin, magsasalita din ako sa iyo. Walang mangyayari dun eh. Kundi kung meron ka mang laban, sabi sa katay mo, kung meron man tayong laban, lumaban sa pananampalataya. JTG Manila Church, winning Manila, it's possible. Let's fight in faith. Lumaban tayo sa laban ng pananampalataya. I declare marami sa inyo makapagdadala ng maraming tao sa pana ng Panginoon. Gagamitin kayo ng Panginoon. Kung titignan nyo ang inyong mga sarili, parang wala kayong magagawa. Nung kami sinen, sabi ko nga, wala naman kaming baon-baon na galing at husay. Isa lang ang baon namin.
natutunan namin lumaban sa pananampalataya. Naalala ko isa pang kwento, na nandun ako sa Ligtong Rosario, Cavite, 5 lang ang membro ko doon, pero nag-house to house ako. Nagbigay ako ng tracts, bahay-bahay, no? Ang dami kong pinuntahan. Nangangarap ako isang araw, may nakita ko isang basketball court doon. Sabi ko, dito isang araw magiging church natin. Nananampalataya eh. May inaasahan sa Diyos. Dumami ang membro, naging 10, naging 12, naging 15, pero bumaba uli, naging 5, naging 7, naging 3. Sa 5 taon ng pagpapastor ko. 5 taon. Ganon ang nangyayari sa akin. Wala kong titignan ko, parang ang hirap lumaban kasi walang nangyayari. Pero pag alam mo palang tinawag ka ng Diyos, alam mo yung ginagawa mo ay utos sa'yo ng Diyos. Misa kung titignan mo, parang walang nangyayari, pero may tinuturo sa'yo ang Diyos. Pinatatatag ka ng Panginoon. Amen. Meron siyang inilalagay sa puso mo na hindi mo na makakalimutan. Amen. Ano nangyari? Pagtapos nun, ako na may pinadala dito sa Manila. Nagpastor ako dyan sa Bangbang. After ng ilang mga panahon, pinalago, pinagpala ng Diyos. At ito na tayo ngayon, mula sa 5 tao, meron na tayong 6 na outreach at nangangarap that we can win Manila for Jesus. Ay, imposible ba yun? Hindi, kasi lalaban tayo sa laban ng pananampalataya. Ganun din, sabihin sa katabi mo, kasama mo ako sa laban mo. Mananampalataya ako, kasama mo. Amen, mananalangin ako para sa'yo. Amen? Kasi kung babalikan natin, dito ako magtatapos. Yung kwento ng mga binanggit natin na nampalataya kay Lord, may 4 na lalaking bumuhat doon sa paralitiko. May kasama silang nananampalataya. Amen? Yung 2 bulag na lumapit sa ating Panginoong Jesus, 2 silang lumapit, may kasama sila. Amen? Mahirap minsan manampalataya sa Diyos na may magagawa sa iyo kung lagi ka nag-iisa. Kaya napakahalaga ng ganitong community. Napakahalaga na may ka-J group ka, na magsasabi sa iyo sa panahon gusto mo nang umayaw. Kasi kung titingnan mo, parang walang nangyayari, pero may magtutulak sa iyo, may magpapaalala sa iyo, may magsasabi sa iyo, magtuloy-tuloy ka lang, kasi hindi yan mawawalan ng kabuluhan. At gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi mawawalan ng kabuluhan ang inaasahan mo sa Diyos. Magtuloy-tuloy ka lang. JTG Manila Church, hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating inaasahan sa Diyos. Ang araw, winning Manila, it's possible. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Fighting faith. Lumalaban na pananampalataya. Sabi nga natin, sabihin, fighting faith. Again, fighting faith. Fight the good fight of faith. Lalaban tayo sa laban ng pananampalataya. Alam niyo, sa totoo lang, titignan natin ang Biblia, mula Old Testament hanggang New Testament, lahat ng tumanggap ng himala, kung paano kumilos ang Diyos ng mga himala, lahat ay dahil may tao, lalaki o babae o grupo na naniwala sa Diyos. Tanya kayo? Basahin mo na yung kwento from Genesis hanggang Revelation. Ang mga himala at pagkilos ng Diyos, laging may lalaki at babaeng namamagitan at naniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Gusto ko sabihin dito ngayon, then we're going to worship the Lord. Tingin kayo lahat sa akin. Kung ikaw lang ang mananampalataya sa iyong pamilya, lumabang ka sa laban ng pananampalataya. Huwag kang bibigay, huwag kang aayaw. Ilaban mo yung pamilya mo. Amen. Pero kung ikaw mismo manghihina, ikaw mismo magdadalawang isip at lalayo sa Diyos, sino pa ang tatayo para sa pamilya mo? Lumabang ka sa laban ng pananampalataya. Amen. Para sa kinabukasan ng pamilya mo, para sa personal mong pangarap, lumabang ka sa laban ng pananampalataya. Fighting in faith. Let's worship the Lord this time. Hallelujah.